Sumikat ang konsepto ng hydroponics noong pandemya dahil naghahanap ng paglilibangan ang mga tao. Pero para sa ilan, hindi lang ito isang hobby, kundi isang opportunity. Mga kapuso, ngayong umaga, tuturuan tayong magtanim at kumita sa hydroponics kasama ang isang enthusiast na si Ginoong Rain Estrada. Good morning. Good morning po. Okay. Unang-una, ano itong tinatawag na hydroponics? Yung hydroponics po kasi, this is a soilless modern approach to agriculture or to tawag natin urban farming. Urban farming. Okay. So si hydroponics po, ito po yung ginagamitan na lang natin ng substitute for soil. So instead of soil, yung na lang po, like coco peat yung generally namin ginagamit. So we are using the power of water in order for the nutrients na ma-absorb po ng isang plant. So wala po siyang lupa, nakadepende tayo dun sa nutrients. Okay. Pero may tinatawag na na may active hydroponics. Meron din passive hydroponics. Pwede bang paki-explain yun, Rain? Apo. Ang active po kasi, ito yung klase ng hydroponics na kinakailangan po natin ng kuryente. So, ito po yung nakikita po natin ngayon. To cite an example, meron po tayong tinatawag na nutrient film technique or yung NFT. Sikat po siya kasi napakaganda po niyang gawin. Very aesthetic siya. Pero po, a disadvantage is you are using overhead. May kuryente po. Some are solar pero yun nga po, gumagamit pa rin tayo ng kuryente. Pero pagdating dito sa passive naman po, ito yung pinaka-practical kasi lesser intervention ng electricity. So, basic lang po ito ba yung ginagawa mo ngayon? Yes po. Okay. Opo. Yun po yung ginagawa ko ngayon na mostly ito yung tinuturo ko sa mga starters. Passive hydroponics. Active. Active. Sorry. Passive. Oh, yes. Okay. Nalito tayo dun pareho. Anyway, ano yung kaibahan ng hydroponics doon sa traditional na pagtatanim? Yung pag-garden. Opo. Ang pinaka-main difference po dito is yung yung ating traditional farming po kasi, ito yung kailangan mo ng malaking lupain or ng site para magtanim. While dito po kasi sa hydroponics po, you only need a little space. Pwede mo po siyang gawin vertical. So, parang na-maximize mo po yung maliit na space para makapagtanim ng mga crops mo even on vertical vertical position. So, isa rin pong difference po nito is ito po yung farming na mas madali siya compared sa traditional dahil hindi ka na po gumagamit ng mga pesticides tsaka insecticides. Tubig. Yung tubig po, hindi rin matako sa tubig. Ay, hindi po. Actually, yan po yung misconception minsan Akala po nila magastos sa tubig. Pero yung nandoon lang po sa reservoir nyo, yun lang po yung kailangan ng plant Iikot na yun. until they are due for harvest. So, yun lang po. So, kung example, mamaya po ipakita natin yung kung 30 liters lang po yun for 15 plants, for 30 days yun na po yun. So, hindi na po kayo magdidilig araw-araw as compared to traditional. Di ba po, araw-araw kailangan dinidiligan, supervise. Ito po, you can set it and forget. Tapos hintayin mo na lang yung harvest date. And balikan mo na lang after a month. Opo. Usually 30 days, may iba 45 to 60 days pa nga po And it's still good pa rin naman. Is it necessary na meron kang greenhouse dito? Sa hydroponics? Sa po kasi, dahil sa ating paiba-iba ng panahon, siyempre po isang factor din po kasi nakakasira ng leaves ng mga example, yung mga lettuce natin, is yung acid rain. So in order for us to protect them from excessive heat of the sun and acid rain, kailangan po natin din lagyan sila ng kahit papano, we use UV plastic. Ito pong UV plastic, UV treated po ito. So yung excessive UV, nabablock po niya. And nilalagyan din po namin net shade in case na sobrang init ng panahon. So ito po, necessary po to sa mga nag-hydroponics. Lalo na po kung busy kayo,
Hindi naman pag uulan, tatago nyo siya. Oo. Medyo may kabigatan. So I suggest kahit po simpleng roofing lang po. Yung mga ibang kasama po natin, gumagamit sila bamboo Okay. Yung iba naman, welded material. So lalo na kung commercial, must po ang greenhouse to protect it from rain, Acid rain. acid rain and excessive heat of the sun, and of course yung mga insekto kasi pwedeng pumasok sa Okay. greenhouse. Opo. Ito yung hinihintay ng ating mga kapusong nanonood ngayon. Paano kumita sa hydroponics? Opo. Marami po. Actually, maraming ways para kumita po sa hydroponics. Number one po dito is you grow your own food. Pwede mo siyang ibenta, pwede mo rin po siyang kasi nga po, 'di ba, health is wealth. Yes. So, priority po natin yung may kinakain tayo na fresh, pesticide and insecticide free. Advantage na po natin 'yon as a grower. Mahal na rin mga gulay ngayon. Opo, dahil isa rin po namin advocacy dito is to beat the market price. Gaya po ng nangyayari ngayon, erratic ang prices ng particularly ang lettuce. Minsan pagka walang produce ang Highlands, napakamahal. So minsan naman po napakamura pero hindi yung quality. Yun po ang isa sa ina-address namin sa hydroponics. Kasi po ang presyo ng hydroponics po hindi po ng hydroponic grown crops like yung particular lettuce, hindi po siya basta-basta nagmamahal. Oo. Opo. Pero lettuce lang ba ang pwedeng itanim via hydroponics? Marami po. Marami. Pwede Okay. po ang actually ang sinusulong po namin aside from lettuce po and the different varieties of lettuce is pwede rin po kayong mag-grow ng arugula. Yung sa mga nakakaalam ng gumamit niyan, sa salad addition din siya, medyo peppery taste. Isa rin po high value crops is kale. Pwede rin po ito sa mga basil, mga herbs, and yung iba po gumagamit na rin po ng hydroponics para sa mga fruit bearing. Lalo na po, tama-tama ngayon kasi tomato. Medyo mahal. Medyo mahal ang kamatis ngayon. Opo. Ang isa sa sikat So namin. pwede na rin sa hydroponics yung kamatis? Yes po. Wow, pero ibang pamamaraan po. Opo. Okay. Pwede bang turuan mo ako kung paano yung Kratky method ng hydroponics? Punta Sige tayo po. dito. Sige po. Galing, ano? Opo. Oh. So Ayan. ito na Opo. yung So, tanim mo na lettuce. Opo. So ilang days na to? Actually, ito po, from the day na nilipat ko po yung seedling, seedling pa rin po ang tawag natin dito. Okay. Ayan po yung roots niya, nakita niyo po medyo maputi. Ay, Ayan. oo nga. Ano po ito? Sa loob may tubig ba dyan? Wala. Wala po, tinanggal po natin. Okay. Opo. Yes. Pero ito po, ayan. May Pero dapat meron, ano? Opo, lalagyan natin po ulit. Ito po, na po ito, nasa mga 18 to 20 days na po siya. So 10 days, lalaki pa to eh. Opo, 10 days more, mas lalaki pa po. Actually, nakakagulat po kasi nung nilagay ko to, parang ilan lang ang leaves niya, parang 4 or 5 lang. And ngayon po, napakalaki na po. So, ayan. Kung makikita nyo rin po, ito yung tinatawag natin na na roots niya. Nagpo-produce pa po ng air roots yan para sa pag-absorb ng oxygen and yung nutrients. So after 10 days, lalaki pa to, pwede nang i-harvest. Yes po. Ang galing, It's bali ang total period po 15 days from seed germination rate, germination stage 0 to 15, and then 16 days to 30 days harvest na po. So a total of 45 days po. Nako, Mr. Rain, maraming salamat sa mga Parang manok. impormasyon. Thank you for being here. Yes po. Mensahe mo siguro sa mga gustong matutong ng hydroponics. Ayan po. Para sa mga gusto pong matuto ng hydroponics, napakadali lang po ng approach natin na ginagamit. Yung Kratky method po, very user-friendly. Hindi po siya mahirap intindihin. All you need to know is to master the basics. Yung pagtimpla ng tubig, yung nutrient solution mixing, water parameters po. Pero sa umpisa lang naman po yun para malaman nyo. No? And then, tamang timpla ng tubig sa nutrient. And of course, yung tamang pagpili ng mga seeds. And of course, Patience. pinaka-importante, pasensya po. Kasi talagang everyday you will learn. Ang tawag ko po dito, learn while you earn. Learn while you earn. Opo. Ang ganda nun. Thank you so much, Mr. Rain. Salamat po. Mga kapuso, si Ginoong Rainier Estrada, isang hydroponics enthusiast.